po. Ay sinasabi ng kalipunan nito na sabi ni Kristo, ibinigay ko sa inyo ang Ebanghelyo at ibigay din ninyo sa inyong kapwa na walang bayad. Totoo po ba yun? Basahin po natin ang Mateo 17 hanggang 8. At samantalang kayo nangaglalakad, ay magsipangaral kayo na mangagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. Mangagpagaling kayo ng mga may sakit, mangagpabangon kayo ng mga patay, mangaglinis kayo ng mga ketong, mangagpalabas kayo ng mga demonyo, tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Ay dito po sa unang Korinto 9:14, babasahin ko na. Pakilagay sa screen. Gayon din naman ipinagutos ng Panginoon na ang mga nagsisipangaral ng Ebanghelyo ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Ayun lang. Ayun po, tama po yun. Ang nangangaral ng Ebanghelyo, dapat mabuhay sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Halimbawa ako, sabi ko, nangangaral ako Ebanghelyo, wag mangangalon niya. O dapat, wag din akong mangangalon niya. Diba? Yung ipinangangaral mo, dapat ikabuhay mo. Eh yung iba, ang pakahulugan dyan, parang ang Ebanghelyo, pagkakakwartahan, hindi ho ganun. Ang ipinag-utos ng Panginoon, ang nangangaral ng Ebanghelyo, dapat mabuhay sa Ebanghelyo. 2:20 ng Roma. Ikaw, na nagtuturo sa iba, hindi mo tinuturuan ang iyong sarili. Ikaw na nangangaral sa tao nang huwag magnanakaw, ay nagnanakaw ka. Ikaw na nagsasabing ang tao ay huwag mangalon niya, ay nangangalon niya ka. Kita nyo? Kailangan, pag nangangaral ka ng Ebanghelyo, huwag mangangalon niya, huwag ka rin mangangalon niya. Pag sinabi mo sa tao, huwag magnanakaw, huwag ka rin magnanakaw. That is living by the gospel. Ganun po yun, kapatid. Okay na po? Okay na. Salamat po.